Magandang buhay aking mga magkamag-aral. Ating tunghayan ang mga makata at natatanging akdang patula sa panahon ng Kastila. Sinasabing nang dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan, ay marunong nang bumasa at sumulat ang ating mga ninuno. Subalit nang ilunsad ng mga Espanyol ang kanilang abecedaryo, halos biglang naging mga mangmang ang mga katutubong Pilipino. Gayunpaman, ang likas na matatandang uri ng panitikan tulad ng kasabihan, kawikaan, salawikain, bugtong at iba pa ay nanatili pa ring buhay sa mga labi ng mga mamamayang Pilipino. Subalit dahil sa matinding pagnanais ng mga unang misyonero na ang relihiyon at panitikang dapat malaman ng mga katutubo ay tungkol sa dala nilang pananampalatayang Katolisismo. Ang dating panitikang katutubo ay nahalinhan ng mga bagong uri ng panitikan. Kaya naman, maliban sa pagpapantigan ng tula, ang panitikan sa panahong ito ay naging mapanghuwad o mapanulad sa mga anyo at paksang Espanyol. Mga tulang lumaganap sa panahon ng Espanyol. Una, ang korido. Ito ay mga tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig sa taludtod at nagtataglay ng paksang kababalaghan at maalaalamat na karamihay hiram at halaw sa paksang Europeo na dala rito ng mga Espanyol. Kinilala sa pagiging manulat ng korido sina Jose de la Cruz at Anania Zorrilla. Ang pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Ibong Adarna. Pangalawa, ang awit. Isang tulang romansa na may sukat na 12 pantig sa bawat taludtod. Kalimitang ang mga paksa nito ay tungkol sa bayani at mandirigma at larawan ng buhay. Ang Florante at Laura ni Francisco Baltasar ay isa sa pinakatanyag na awit na lumaganap sa Pilipinas. Pangatlo, tulang patnigan. Ito ang tulang sagutan na itinatanghal ng mga magkakatunggaling makata, ngunit hindi sa paraang padula. Ito ay paligsahan ng mga katwiran at tagisan ng mga talino at tulain. May iba't ibang uri ng tulang patnigan. Una, ang duplo. Ito ay pagtatalo rin na ginagamitan ng tula at kahusayan sa pagbigkas. Ang mga katwirang ginagamit dito ay karaniwang hango sa salawikain, kawikaan at kasabihan. Pinasisimulan ang paligsahan sa pamamagitan ng pag-usal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria at isang Requiem Aeternum para sa kaluluwa ng yumaong pinararangalan. Pangalawa, balagtasan. Sa isang pulong na dinaluhan ng mga makata sa Instituto de Mujeres, simulang ang uring ito ng panulaang Tagalog. Ang kauna-unahang balagtasan na pinaglabanan ng mga makatang sina Jose Corazon de Jesus at Florante T. Colantes na may paksang ang paro-paro at bubuyog. Si Jose Corazon de Jesus ang kinilalang unang naging hari ng balagtasan. Pangatlo, ang batutian. Ito ay bilang pagpaparangal sa yumaong Jose Corazon de Jesus
kaya sumilang ng isang bagong anyo ng tulang patnigan. Noong 1933 o 1933 sa panulat at panukala ni Ginoong Fernando G. Monleon. Ang pangunahing layunin nito ay makapagbigay aliw sa mga nakikinig o bumabasa sa pamamagitan ng katawa-tawa ngunit malatotoong mga kayabangan, panunudyo o panunukso at palaisipan. Pang-apat, ang karagatan. Isang paligsahan sa tula na kalimitang nilalaro ng mga luksang lamayan o pagtitipong parangal sa isang yumao, na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay ginagawa na ng ating mga ninuno. Ang paksa nito ay napatutungkol sa isang alamat na nauukol sa singsing ng isang dalagang di umano'y nahulog sa gitna ng karagatan. Ito ay pinubuo ng mga saknong na 4 ang taludtod at 12 pantig. Sinasabing ito ay higit na mainam kaysa sa duplo sapagkat ito ay nag-aangkin ng malulundong talinghaga at malalalim na palaisipan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang kilusang propaganda. Binuo ng pangkat ng mga intelektual, Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban. Mga taluktok ng propaganda. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Graciano Lopez Haina. Jose Rizal, ginamit ang sagisag na laong laan at di masalang bilang sagisag panulat. Mga akda. Noli Me Tangere. Ito ang kaunahan at walang kamatayang nobela na nagpasigla ng malaki sa kilusang propaganda at siyang nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. Inilahad ng mga kasamaang nagahari sa pamahalang Kastila sa Pilipinas at tumatalakay sa mga sakit sa lipunan. El Filibusterismo. Ito ay karugtong ng Noli Me Tangere. Naglalahad sa mga kabulukan ng pamahalaan, kasama rito ang katulungot higit na makapangyarihan ang simbahan. Mi Ultimo Adios. Ito ay kanyang sinulat nang siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Ipinalagay ng marami na ang tulang ito ay maihahanay sa lalong pinakadakilang tula sa daigdig. Sobre la indulgencia de los Filipinos. Hinggil sa kasamaan ng mga Pilipino. Isang sanaysay na tumatalakay at sumusuri ng mga dahilan ng palasak na sabing mga Pilipino ay tamad. Pilipinas dentro de 100 años. Ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ito ay sanaysay na nagpapahiwatig na ang panahon ng interes ng Europa ay mababawasan samantalang ang impluwensya ng Estados Unidos mararamdaman. Hula ni Rizal, kung may sasakop muli sa Pilipinas, walang iba kundi ang Estados Unidos. A la Juventud Pilipino, sa kabataang Pilipino. Isang tula na inihandog niya sa mga kabataang Pilipino nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. El Consejo de los Dioses, ang kapulungan ng mga bathala. Ito ay isang dulang patalinghagang nagpapahayag ng paghanga kay Cervantes. Junto Pasig, sa tabi ng Pasig. Isinulat niya noong siya ay 14 na taong gulang. Mipiden versus, hinilingan nila ako ng tula. Alas Flores de Heidelberg. Ang dalawang tulang ito ay nagpapahayag ng mga di pangkaraniwang kalaliman ng damdamin. Notas a la obra Succedus de las Elas Filipinas for el Dr. Antonio de Morga.
Mga tala sa akdang pangyayari sa Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga. P. Jacintus, Memorias de un Estudiante de Manila. P. Jacinto, mga gunita ng isang estudyante sa Manila. Diario de Viaje de Norte America, tala-arawan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Marcelo H. del Pilar, kilala sa kanyang sagisag panulat, Plaridel, Pupdo, Piping Dilat, Dolores Manapat, at Siling Labuyo. Tinatag ang Diaryong Tagalog noong 1882 na pinaglathalaan niya ng mga puna at pansin sa hindi mabuting pamamalakad ng pamahalaang Kastila. Nang dumating siya sa Espanya ay hinalinhan niya si Jaina bilang patnugot ng La Solidaridad na maging tagapamansag ng mga banal na mithiin na ipagkakaroon ng mga kaluwagan sa pamahalaan ng mga Pilipino. Mga akda, pag-ibig sa tinubuang lupa, salin sa tulang Amor Patrio ni Rizal na ipinamathala noong Agosto 20, 1882 sa Diaryong Tagalog. Kaiigat kayo. Ito ay isang pabiro at pauyang tuligsa sa tugon ni Piri Jose Rodriguez sa Noli ni Rizal na inathala sa Barcelona noong 1888. Dasalan at tuksuhan. Akdang hawig sa katisismo subalit pagtuya laban sa mga prayle na inilantad sa Barcelona ang kadakilaan ng Diyos. Isang hawig katisismo subalit pagtuya laban sa mga prayle na inilathala sa Barcelona. Nagtataglay ng pilosopiya sa kapangyarihan ng Poong Lumikha, pagpapahalaga at pag-ibig sa kalikasan. Dupluhan, dalit, mga bugtong. Ito ay katipunan na may iksing tula at pang-aapi ng mga prayle sa Pilipinas. La Soberania en Pilipinas. Isang sanaysay na tungkol sa mga katiwalian at di makatarungang ginawa ng mga prayle sa Pilipino. Graciano Lopez Aina. Siya ay nakagawa ng may 100 pananalumpati na magpahanggang ngayon ay binabasa ng mga makabagong Pilipino na tinatapon at inililimbag sa imprenta ni Remigio Garcia, dating may-ari ng tindahan ng aklat Manila Platica. Mga akda, ang Fray Butud. Tinulugsa ang mga prayle na masiba, ambosyo at immoral ang pagkatao. Lahiha del Fraile at ang Everything is Sambog. Ito ay ipinaliwanag ni Jaina ang mga kapahamakan at kabiguan kung mapakasal sa isang Kastila. Sa mga Pilipino, isang talumpati na ang layunin mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, malaya at may karapatan. Talumpating paggunita kay Columbus. Noong ika-391 anibersaryo sa pagkakatuklas ng Amerika na binigkas niya sa teatro ng Madrid, en honor del Presidente Moraita de la Asunción Hispano-Filipino. Pinuri ni Jaina si General Moraita sa pagpapantay-pantay niya sa mga tao. En honor de los artistas Luna y Resurrección Hidalgo, matapat na papuri sa kanilang mga ginuhit na mga larawan ng mga kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. El bandolerismo en Pilipinas. Pinagtago niya na walang tuklisan sa Pilipinas at dapat magkaroon ng batas tungkol sa mga kawan at kailangang baguhin upang hindi mahirapan ang Pilipinas. Nor en Pilipinas. Ang pagbawagi sa mga eksposisyon ni Luna, Resurrección at Pedro de Tavera na ang katalinuhan ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas.
pag-aalis ng buwis sa Pilipinas, isang paglinang sa institusyon ng Pilipinas, mga kahirapan ng Pilipinas, tinutukoy ang maling pamamalakad at edukasyong Pilipinas. Mariano Ponce ay naging tagapamahalang patnugot, mananalambuhay at mananaliksik ng kilusang propaganda. Ang kanyang mga sagisag panulat ay Tikbalang, Kalipulako at Naning. Mga akda. Mga aklat ng Bulacan. Naglalaman ng mga aklat at kwentong bayan ang kanyang bayang Sinalangan. Pagpugot kay Loheno, isang dulang Tagalog na itinanghal sa liwasan ng Malolos, Bulacan. Sobre Pilipinas, ang mga Pilipino sa Indochina. Nenay, kauna-unahang nobelang panlipunan sa wikang Kastila na sinulat ng isang Pilipino. A mi madre, sa aking ina. Nagsasaad ng kahalagahan ng isang ina na nagiging malungkot ang isang tahanan kung wala ito. Sampaguita e Poesias Varias, katipunan ng kanyang mga tula. Jose Maria Panganiban, ikinubli ang pangalan sa sagisag panulat na humapa ang lupang tinubuan sa aking bahay sa Pulan de Estudio, El Pensamiento. Panitikan sa panahon ng himagsikan. Sandigang kasaysayan, nabigo ang mga propagandista sa inaasahang pagbabago sa mapayapang paraan. Ang pamahalaan ay naging bingi sa kanilang mga kahilingan. Hindi na isagawa ng mabuting balak ng inang Espanya sapagkat nasasalungat agad ng mga prayle. Nagpatuloy ang pamahalaan at simbahan sa pang-aapi, pagsasamantala, paghamak at labis na paghigpit sa mga Pilipino. Bunsod sa pangyayaring ito, itinatag ni Bonifacio at ng iba niyang makasama sa Pina ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan ang naging laman ng panitikan at mga payo sa mga Pilipino na gumising, magkaisa, lumaban upang matamo ang hinahangad ng pagbabago at kalayaan. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, supremo ng katipunan, ay isinilang sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Kinilalang ama ng demokrasya sa Pilipinas at tinagurian ding dakilang maralita at dakilang plebeyo. Sa sariling pagsisikap, napalawak niya ang kanyang kaalaman. Binasa ang mga talumbuhay ng mga naging pangulo ng Estados Unidos. Ang nobelang No Limitang Hiri at El Filibusterismo ni Rizal ang siyang naging inspirasyon upang itaguyod ang KKK. May sagisang panulat na may pag-asa, bagong bayan at agap ito. Mga akda ni Bonifacio, pag-ibig sa tinubuang lupa, isang tulang magpapakilala at malaking pag-ibig sa inang bayan. Ang kamatayan ay handang harapin kung ang dahilan ay pagtatanggol sa kalayaan ng bayan. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog, isang paglalagom ng kasaysayan ng Pilipinas, isinasaad dito ang magandang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Katapusang hibik ng Pilipinas, pagdurugtong sa tulang hibik ng Pilipinas sa Espanya na isinulat ni Hermenegildo de Flores. Katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Andres Bonifacio. Katipunan ng mararahas na mga anak ng bayan, isang panawag sa mga kababayan upang ihanda ang kalooban sa pakikipaglaban. Emilio Jacinto. Isinilang sa Tondo, Maynila noong Disyembre 15, 1875, tinaguriang utak ng Katipunan at tumayo bilang kanang kamay ni Andres Bonifacio. Sa gisag panulat na Dimas Ilaw at Pingkian, naging patnugot siya ng kalayaan ang pahayagan ng Katipunan na miminsang lumitaw noong Enero 18, 1896. Sumapi sa Katipunan sa gulang na 18. Siyang lubhang nasugatan sa isang labanan sa Laguna noong
Abril 1899 at pagkalipas lamang ng isang linggo siya'y namatay. Mga akda ng Jacinto. Mga aral ng katipunan ng mga A&B. Kartilyang binuo ng 13 aral na dapat sundin ng mga kasapi. Ito ang ginamit na kartilya ng katipunan. Liwanag at dilim. Ito'y katipunan ng mga sanaysay na may iba't ibang paksa tulad ng ningning at ang liwanag at ang tayo'y magkakapantay. Ame, Madre. Isa itong madamdaming oda. Ala Patricia sa bayang tinubuan, ipinapalagay na ang tula niya sa Kastila ang siyang obra maestra. Pahayag, ito'y isang manipistong humihikayat sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan at humiwalay sa Espanya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito, naglalaman ito ng mga pamantayang dapat na ugaliin ng mga sasapi at katipunan. Apollinario Mabini, isinilang sa Talaga, Batangas noong Hulyo 22, 1864 at namatay sa daang noong Mayo 12, 1903. Nagtapos siya sa mataas na paaralan ng San Juan de Letran at tinapos ang bachelor ng sining noong 1885. Ipinagpatuloy ang pag-aaral bilang abogasya sa Universidad ng Santo Tomas habang nag-aaral bilang abogasya. Siya ay dinapuan ng karamdamang pagkamatay ng katawan at naging isang paralitiko. Binilanggo ng mga Kastila si Mabini dahil sa pagiging maka-Bonifacio at pinakawalan noong Hunyo 1897. Ginawa siyang kanang kamay ni General Emilio Aguinaldo ng matatag ang Republika ng Pilipinas pinuno ng general. Katulong sa pagbabalangkas ng saligang batas ng Malolos at tinaguriang utak ng himagsikan at tinawag ring dakilang mga akda ni Mabini. El Verdadero de Calugo, ang tunay na 10 utos. El Simil Alejandro, ang katulad ni Alejandro, ipinatapon siya sa Guam dahil sa akdang ito na tumuligsa sa pamahalang Amerikano sa bayang Pilipino. Ito'y salinbuwat na akda niyang sinulat sa Kastila na El Pueblo Filipino. El Desarrollo de la República Filipina. Naglalaman ito ng paliwanag sa pagtaas at pagbaba ng Republikang Pilipino. Programa Constitucional de la República Filipina. Ito ang palatuntunang pansaligang batas ng Republika ng Pilipinas. Nilalaman ang mga balak para sa pambansang pamahalaan at edukasyon. Jose Palma, isang kawal ng himagsikan na isinilang sa Tondo, Maynila noong Hunyo 6, 1876. Kapatid siya ni Rafael Palma na naging Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Nakatagpo siya sa Ateneo de Manila si General Gregorio H. del Pilar na naging pinakabatang general ng hukbong manghimagsik. Kumatha ng mga liriko at nagpalimbag ng isang aklat ng mga tula noong siya'y 17 taong gulang pa lamang. Pinamagatang Melancholikas ang aklat ng mga tulang na ilimbag. Siya ang naglapat ng mga titik ng pambansang awit ng Pilipinas na nilapatan naman ng musika ni Julian Felipe. Mga akda ni Palma. Himno Nasyonal Filipino, titik ng pambansang awit na nagpatunay ng kanyang masining at marubdob na pag-ibig sa inang bayan. Timi Martin, tulang nagsasaad ng pangungulila sa minamahal. Melancholikas, mga panimdim, aklat ng katipunan na kanyang sinulat na mga tula. Mga pahayagan sa panahon ng himagsikan. Heraldo de la
revolusyon, naglalathala ng mga dekreto ng pamahalaang mapaghimagsik, balita at mga akda sa Tagalog, La Independencia, pinamatnugot ni Antonio Luna na naglalayon ng pagsasarili ng Pilipinas. La Republica Filipina, itinatag ni Pedro Patrino noong 1898. La Bertad, pinamatnugan ni Clemente Sulita. Ang mga manunulat, makata at natatanging akdang patula sa panahon ng Amerikano. Jose Corazon de Jesus, kilala sa tawag na Joseng Batuti, ang makata ng puso, akda, isang punong kahoy at ang bato. Lope K. Santos, ang makata ng buhay, isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog, abogado, kritiko at lider, ama ng balarila ng wikang Filipino at haligi ng panitikang Pilipino, sumulat ng mga artikulo sa Kastila. Makata ng buhay, sa kanyang tula, mababakas ang pagkamakata sa pamamagitan ng pangbanggit sa mga bagay-bagay sa buhay, lalong-lalo na iyong nauukol sa pangkalahatang bagay sa paligid. Mga akda, banhaag at sikat, sa lawahang pag-ibig, hindi talaga ng Diyos, kundangan. Benigno Ramos, isang makatang nagpakita ng pagkamulat sa kanyang mata sa nagbabagong panahon. Akda, ang bahag ng Diyos. Pedro Gatmaitan, nagpakita ng pagkaunawa sa kalagayang panlipunan ng paligid. Taong 1913 ng kanyang paksain ang tungkol sa masela na temang nauukol sa lipunang feudal. Sumulat din siya ng mga nauukol sa pagmamahal sa bayan. Mga akda, tiyan ng panahon, pinaglahuan, salamisim. Inigo Ed Regalado, siya ay isa ring kwentista, nobilista at mamamahayag, ngunit ang buong linamnam at tamis ng kanyang pagkamulat ay sa kanyang mga tula malalasap. Tinalakay niya sa kanyang mga tula ang buhay daigdig, ang mga bagay-bagay sa kapaligiran, at ang mga di mapapasubaliang katotohanan ng buhay. Florentino Collantes, kinilala bilang Dopleron ng kanyang panahon at nahirang bilang ikalawang hari ng Balagtasan. Akda, ang lumang simbahan. Julian Cruz Balmaceda, kinilalang mandudula, mananalaysay, nobalista, mananaliksik, wika at makata. Mga akda, kung mamili ang dalaga, bunganga ng pating. Valeriano Hernandez Peña, kilala sa tawag na Tandang Anong, Quintin Kulirat, ama ng nobelang Tagalog. Mga akda, Nena at Nening, Buhay Maynila, ng panulat. Ang mga manunulat ng dula. Severino Reyes, kilala sa kwento ni Lola Basyang, ama ng dulang Tagalog, ama ng Zarzuela, isang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Mga akda, Walang Sugat, Ang Bagong Fausto, Ang Kalupi, Filipinas para sa Pilipinos, Ang Taon ng Bituin. Hermogenes Ilagan, o Dalaguer, manunulat ng maikling kwento at nobela. Mga akda, Dalagang Bukid, Lucha Elektoral, Dalawang Hangal, Biyaya ng Pag-ibig, Después de Diyos. Patricio Mariano, o Dalaguer, isang manunulat ng maikling kwento at nobela. Mga akda,
Silanganan, ang Sampaguita, Dalawang Pag-ibig, Buhay Mandudula, Ang Anak ng Dagat. Pascual H. Poblete, ama ng pahayagang Pilipino. Estrella Alfon, unang babaeng manunulat sa Ingles, akda Magnificence Grey Confete. R2 Rutur, ama ng panitikang Iloco, kilala sa tawag na Pedro Bucanig, akda The Want and the Scar. Maraming salamat po. Ang edukasyon ay walang katapusan paglalakbay para sa masagana at magandang kinabukasan. Ang aking tatalakay ay tungkol sa mga natayang akda na panahon ng Agnes. Mga katangian ng akda sa panahon ng Apo. 5 katangian. Matimpiyang pagpapayag ng paksa. Nagsasalaysay ng madunong pangyayari. Pangatlo, walang balangkas na kwento. Ang-4, ang paksa ay nag-ukol sa iba't ibang karanasan sa buhay ng tao. Pang-5, gumagamit ng payak na pangusap kaya madaling maunawaan. May 4 na uri ng manunulat sa panahon ng Agnes. Una, si Claudio I. Hernando Sr. Ipinanganak ng Setyembre 11, 1911. Naging founder ng Pangulo ng Panitikan noong 1935 sa bituin ng walang langit. Si Gervasio Santiago. Pangalawa, si Gervasio Santiago. Pinanganak ng Julio 19, 1900. Panganay na lalaki ni Leonel Dalisay, namatay noong Agosto 14, 1973. Pangatlo, si Francisco Soc Rodrigo, isang politiko sa Pilipinas, ipinanganak sa Bulacan, pamantasan ng Ateneo de Manila, namatay noong 1988 dahil sa cancer. Dating Pangulo sa Catholic Action sa batas ni Rizal. Pang-4, si Jose Ma Hernandez, isang manunulat na guro. Nag-aral ng pagsulat, pagtatangkang, panday, pirakat, may 3 punto. The Garden, Olive Garden. Nag-Planca Memorial Award in Literature. May 3 uri ang tula. Tulang malayang kalaturan, may lambing na 7 pantig, at karaniwang maikli, ngunit nagtataglay ng matalinong kaulugan. Ang may lambing 7 pantig ay may isang kalugtod, 5 pantig, 2 taltod na 7 pantig, 3 kalugtod, may 5 pantig. Kaligiran. Natututong gagarin ang manunulat ng haiku. Maikling tula, 17 pantig, talugtod, unang talugtod na may 5 gitna na may 7, huli ay 5. Mga uri na kapanulaan at nobela na malasak ang haiku, 17 pantig, 3 talugtod, matalinhaga at masining ang pagpapahayag. Ildefonso Santos, Ira Silangan, Tanaga, may 7 pantig na bawat talugtod, may sukat at tugma. Namayan ang ilang may malayang talugturan. Hindi mo ang nobela sa panahon ito sa kakapusan ng papel. Mga nobela, Long Maria Nese, Esperanza Cruz, Pamela ni Andriano Laudico. Magandang silangan at sa London ang pangarap ni Gervasio Santiago. Tinalakay. Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang paksang aking tatalakayin ay tungkol sa mensahe at kahulugan ng mga akda noong panahon ng propaganda. Ang kilusang propaganda. Ano ba ang propaganda? Ang propaganda ay ang pagkakalat ng mga impormasyon, ideya o chismis
para sa kapakanan ng isang tao, grupo at institusyon ng isang bansa. Layunin ng kilusang propaganda. Una, magpanumbalik ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Kapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Pangatlo, gawing lalawigan ang Espanya ng Pilipinas. Pang-apat, pagkakaroon ng sekularisasyon ng mga parokya ng Katipunan. Panlima, pagkaroon ng kalayaan sa pamamahayag, pananalita, pagpupulong at pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang mga hinaing. Tapsulok ng propaganda. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Aina. Jose Rizal, ginamit na sagisag ng Laong Laan at dimasalang bilang sagisag panulat. Mga akda. Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere, ito ang kaunahang at walang kamatayang nobela na nagpasigla ng malaki sa kilusang propaganda at siyang nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. El filibusterismo. Naglalantad sa mga kabulukan ng pamamahalaan, kasama na rito ang katulong, ngunit higit na makapangyarihan ang simbahan. Mi ultimo adios. Ito ay ang kanyang isinulat nang siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Ipinalagay ng marami na ang tulang ito ay inihahanay, lalong pinakadakilang tula sa daigdig. Sobre la indolancia de los Filipinos. Sa kasamaan ng mga hingil sa kasamahan ng mga Pilipino. Isang sanaysay na tumatalakay at sumusuri sa mga dahilan ng palasak sa sabing ng mga Pilipinong tamad. Pilipinas dentro de 100 años. Ito ay sanaysay nagpapahiwatig na ang panahon ng interes ng Europa ay nababawasan, samantalang ang impluwensya ng Estados Unidos ay mararamdaman. Alaventud Filipino. Kababatang Pilipino. Isang tula na hinihandog niya sa mga kabataang Pilipinong nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. El Consuelo de los Dioses. Ang kapulungan ng mga bathala. Ito ay isang dulang matalinghagang nagpapahayag ng paghanga kay Cervantes. Juanto Pasig, ang tabi ng Pasig. Isinulat niya ito noong siya ay 14 na taong gulang. Marcelo H. del Pilar. Kilala sa kanyang sagisag panulat na Plaredel, Dupdu, Piping Dilit, Doleres, Manapat, at Siling Labuyo. Nang dumating siya sa Espanya at hinalinhan ni Haina bilang patnugot ng La Solidaridad na bagong tagapamansag ng mga banal na mithiin na ipagkakaroon ng kaluwagan sa pamahalaan ng mga Pilipino. Mga akda niya. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Salin sa tulang Amor Patrio ni Rizal na nagpalathala noong Agosto 1882.
sa Dyaryong Tagalog. Mag-iingat kayo. Ito'y isang pabiro at pauyang tuligsa sa tugon ni Jose Rodriguez ng Noli ni Rizal, inilathala sa Barcelona noong 1888. Dasalan at tuksuhan. Akdang hawig sa katesismo, subalit pagtutuya laban sa mga praile na ilantad sa Barcelona noong 1888. Ang kadakilaan ng Diyos. Isang hawig katesismo, subalit pagtutuya laban sa mga praile na inilathala sa Barcelona, nagtataglay ng filosofiya sa kapangyarihan ng poong lumikha, nagpapahalaga at pag-ibig sa kalikasan. Dupluhan, daglit at bugtong, at iba pa. Ito'y katipunan ng mga maiikling tula at apang-aapi ng mga praile sa Pilipinas. Graciano Lopez Haina. Siya ay nakagawa ng 100 na talumpati na nagpapahanggang ngayon at binabasa ng mga makabagong Pilipino na tinipon at inilimbag sa imprinta ni Remigio Garcia, dating may-ari ng tindahan ng aklat na Manila Flatica. Kanyang mga akda ay ang Fray Butud. Itiniligsa ng mga praile na masiba, ambisyoso at immoral ang pagkatao. La Haya del Praile at Everything is Humbug. Ito ay ipinaliwanag ni Haina ang mga kapahamakan at kabiguan kung mapakasal sa isang Kastila. Sa mga Pilipino. Isang talumpati na ang layuning mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, malaya, maunlad at may karapatan. Talumpating pagunita kay Columbus. Noong 391 anibersaryo ng pagkakatuklas ng Amerika nang binigkas niya sa teatro ng Madrid. Honor en Pilipina. Ang pagwawagi sa mga eksposisyon ni Luna Resurrection at Pedro de Tavera na ang katalinuhan ay nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iba pang mga propagandista. Antonio Luna, Akda, Noche Vena. Noche Vena, naglalarawan ng tunay na buhay ng Pilipino. Se Viverten. Isang pagpuna sa sayaw ng mga Kastila, halos di maraanang sinulid ang pagitan ng mga nagsisipagsayaw. Por Madrid at Impressionist. Mariano Pons, Sagisag Panulad, Tikbalang, Lalipulaco at Nenang. Mga akda niya, Alamat ng Bulacan, Patnugot kay Lumigimo at Sobre Pilipinas. Pedro Paterno, isang eskolar na dramateryo, mananaliksik at nobilista ng kilusang propaganda. Mga akda, Ninay Ami Madrid, sa mga pagutya, Ipoy Cesas Varias. Maraming salamat po.
tungkol sa panahon ng humagsik. Ang pagkakatapon kay Rizal sa dapitan noong 1892 ang naging babala at magtatagumpay ng mga propagandista. Gayunman, hindi naman nakabaypay ang mga ibang sigasig sa paghingi ng reforma. Nga si Rizal sa dapitan ay doon lang nakamtaan ng mga propagandista ang kanilang tagumpay na sakupin ang Pilipinas. Ngunit, sa kabila ng nangyayari ay hindi pa rin sumuko ang ibang masigasig na Pilipino sa paghingi ng reforma. Kung saan ang reforma, ito ay ang nagsasangkutan ng mga pagbabago ng batas, ang tuntunin o kalakaran. Yun na. Ang iba ay hindi naniniwala ang reforma ang kailangan. Naniniwala silang kailangan na ng marahas na pagbabago. Kung may naniniwala ang reforma nga ang kailangan para sa pagbabago, ay mayroon namang hindi naniniwala na ito may reforma ang kailangan. Dahil para sa kanila ay kailangan na ng marahas na pagbabago para sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Si Andres Bonifacio kasama sina Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Dua, Judato Arellano at ilan pang may diwang makabayan ay lihim na nagpulong noong ika-7 ng Hulyo 1892 sa isang bahay sa Ascaraga. Noong ika-7 ng Hulyo 1892 ay lihim na nagkaroon ng pagpupulong ang ilang may diwang makabayan kasama dito si Andres Bonifacio. Sa isang bahay sa Ascaraga, nagpulong sila upang pagplanuhan kung paano babaguhin at mapaunlad ng bansang Pilipinas. Doon at itinatag nila ang kataas-taasan, kagalang-galangan at katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. At sa pagtatapos ng lihim na pagpupulong na iyon ay itinatag nila ang KKK o ang kataas-taasan, kagalang-galangan at katipunan ng mga anak na bayan upang protektahan at ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga dayuhan. Ang mga manunulat na natampok sa panahon ito ay sina Andres Bonifacio, ama ng Katipunan, at Emilio Jacinto, utak ng Katipunan. Noong panahon ng humagsikat ay may dalawang manunulat at natampok. Ito nga ay sina Andres Bonifacio na kung saan siya ay kilalang ama ng Katipunan at si Emilio Jacinto na siya rin kilalang utak ng Katipunan. Ang wikang tampok ng panahong ito ay ang Tagalog. Noong ika-19 Agosto 1896, nabunyag kay Padre Mariano Gil sa pamamagitan ni Don Teodoro Pateño ang tungkol sa Katipunan. Dahil sa pangyayaring ito, wala nang iba pang magagawa kundi ang makipaglaban. Dahil sa nabunyag nga kay Padre Mariano Gil ang tungkol sa Katipunan, ay wala nang makita at maisip na paraan ang mga Pilipino kung hindi ay ang makipaglaban. Kaya noong ika-23 ng Agosto, ipinahayag ng Bonifacio ang kanilang layunin sa pagkikipaglaban sa Bungad-Lawig. Pinulit nila ang kanilang mga sidula at isinigaw ang mabuhay ang Pilipinas. Sa araw na ito ay ipinahayag ng Bonifacio ang kanilang katapatan sa layunin nilang pagkikipaglaban sa Bungad-Lawig sa pamamagitan ng pagpunit sa kanilang sidula. Isinigaw din nila ang mabuhay ang Pilipinas. Sa salita pa lang ng kanilang isinigaw at aksyon na kanilang ginawa ay makikita na ang kanilang determinasyon na makamtan ang kalayaan ng ating bansa. Mga pahayag noong panahon ng himagsikat. Ang mga sanaysay at pahayagan ang naging vehikulo sa pagbabatid sa mga tao ng mga tunay na nangyari sa paligiran. Ito ang naging mabisang taga-akay sa mga tao upang tahaki ang landas tungo sa pagkakaroon ng talakayan. Kung tayo ngayon ay mayroong radyo, dyaryo, telebisyon, pahayagan at online news, na siyang ating pinagkukunang impormasyon o balita, sila noon ay tanging salaysay at pahayagan lang ang tanging paraan nila para makakuha ng balita. Ito ay kanilang daan upang mapatid ang nangyayari sa kanilang paligiran. Ito rin ang kanilang gabay upang tahakin ang landas tungo sa kalayaan. Ilan sa mga pahayagan na una, kalayaan. Ang pambansang ng Katipunan. Itinatag ito noong 1896. Pinamatubutan ito ni Teodoro Valenzuela. Pangalawa, Diario de Manila. Ang pantulong ng kalayaan. Natagpuan ng mga Kastila ang limbanan nito kaya't nagkatibayan sila sa mga plano ng mga Katipunero. Pantatlo, La Independencia. Naging patnugot nito si Antonio Luna. Tinatag ito noong ika-3 ng Setyembre 1898. Pang-apat, La Republica Filipina. Pinamatnubutan at tinatag ni Pedro Paterno noong 1898. Pang-lima, ang bayang hapis-hapis. Lumabas noong ika-24 ng
Agosto, 1879. Pang-anim, ang Kaibigan ng Bayan, lumabas noong 1878. At panghuli, ang Kalayaan, tagapamagitan ng Tagalog at Kapampangan, Tarlac, 1879. At yun lang po, maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ating talakayan ang mga akda ng panahon ng Amerikano. Sa pagtatagumpay ng isinagawang revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga pananakot ng Espanyol, nagbigay daan ito sa pagpapahayag ng kalayaan ng bansa at pagtatatag ng pinakaunang republika sa Pilipinas. January 2, 1898. Pinasyahan ang unang republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, si Emilio Aguinaldo ang nahirang bilang Pangulo, hindi ito kinalala ng mga Amerikano. Ang mga Pilipino panghimagsik ay nagpagilaban sa mga Kastila na sumakop sa atin ng higit sa 300 taon na imagayway ang ating kandilan noong ika-12 ng Hunyo 1898 sa tanda-tanda ng pagkakaroon natin ng kalayaan. Nahirang noong bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si General Aguinaldo. June 12, 1898, Proklamasyon ng Kasarilan ng Pilipinas. Ito ang makasayang kasarilan ng Pilipinas. Subalit, ang pagdiriwang at pagbubunyi ay naging panandalian lamang sapagkat biglang lumusog ang mga Amerikano. February 4, 1899, Digmaang Pilipino o Amerikano. Hudyat ng simula ng madugong digmaan, Pilipino at Amerikano. Sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris o Paris noong 1893 at kolaborasyon ng ilang mga ilustrado, napasailalim ang bansa sa bagong kolonyalista ang United States. December 10, 1898, kasunduan sa Paris. Nilagdaan ng US at Espanya ang makasaysayang kasunduan sa Paris. Formal na inilapat sa Amerika ang pananakop sa Pilipinas. August 20, 1899, kasunduan ng Bates Strait. Itinakda ang maalab na kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at Mindanao at Amerikano, ang kasunduang Bates Strait. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, sari-sari mga batas na sumibig sa damdamin ng kabayan ng mga Pilipino, gaya ng Sedition Law 1901, Brigandage Act 1902 at Flag Law 1907. Ngunit hindi naging hadlang ang mga batas na ito upang humusbong ang panitikang Pilipino. Mauri sa tatlo ang mga manunulat sa panahon ng Amerikano. Manunulat na nagsulat gamit ang wikang Espanyol, manunulat na nagsulat gamit ang wikang Ingles, manunulat na nagsulat gamit ang wikang Pilipino. Mga manunulat na nagsulat gamit ang wikang Espanyol: Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero, Jesus Balmore, Manuel Bernabe, Claro M. Recto. Si Cecilio Apostol may pinakamabuting tulang Papuri kay Jose Rizal, o obra maestra ni Rizal. Fernando Maria Guerrero, unang hari ng panulaan sa Kastila, obra maestra ng Saligas mga Higan. Jesus Balmore, batikuling ng obra maestra ni El Perdo y El Olvido, nahirang siyang Puerta Laredo sa wikang Kastila. Manuel Bernabe, Makatang Liriko. Claro M. Recto, ng obra maestra Bajo los Cocoteros sa lihim ng Yugon. Iba pang manulat sa wikang Kastila: Adelina Guerrera, kauna-unahang makatang babae sa Pilipinas na magaling sa Kastila ng obra maestra ni El Nido. Isidro Morpore, obra maestra Aromas del Enyo Esueño, Halimuyak ng Pangarap. Macario Adetico, obra maestra Alamat na Lapunta de Salto, ang puwak na pamuluan. Edifanio de los Santos, nakilala sa tawag ng Don Panyo, kilala bilang mahusay na mananalambuhan. Mga manulat na nagsulat gamit sa wikang Ingles: si George Bocobo, Francisco Benitez, Jose Garcia Villa, Henry M. Gonzalez, Maximo Calao. Mga manulat na nagsulat gamit ang wikang Pilipino: Jose Corazon de Jesus, Lope K. Santos, Florentino Colantes, Hermogenes Ilogan. Jose Corazon de Jesus, ang makata ng puso. Ang siyang higit sa kanino man ay nakamana ng korona at sentro ng pinsel at papel ni Francisco Baltasar ni Jose Seng Batute. Lope K. Santos, ang makata
bagay-bagay sa buhay. Lalong-lalo na iyong naukol sa pangkalahatang bagay sa paligid. Dalubhasa ang panulat ni Lord P. Santos sa paglalarawan ng kahit na itinuturing na walang kwenta at di pansing mga bagay. Hindi rin lumihis si Lord sa kalakaran ng pangangaral. Katunayan, may kalipunan siya ng mga kwentong tula na hango sa mga katutubong sa lawikain. Laurentino Colantes, 1896-1951, kapanahon ni Jose Corazon de Jesus at mahigpit niyang nakaagaw sa titulong Hari ng Paligtasan. Ang pananakop ng mga Amerikano ay isa sa panahong bumago sa kasaysayan ng wika ng Pilipinas. Isang malaking impluwensya ng mga Amerikano ay ang pagpapadala ng Tom Size upang maging mga guro sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Maraming isyu ang umusbong kagaya ng pagpili ng wika ng instruction. Ang unang ito ay nilalarawan bilang panahon ng rebelyon. Ang mga Pilipino ay naghangad at tumaban para sa kalayaan. Mula sa kamay ng mga dayuhan, ito ay nakita din sa paglaban ng ilang mga Pilipino para sa wika. Ang kabutihan ng paggamit ng vernacular para sa pagkatuto sa unang 4 na taon ng pag-aral ay minungkahi ng mga Pilipinong tulad nila Maximo Calao at George Bucobo. Para sa akin, ito ay nararapat lamang sapagkat mula pang isang dekada ang mga Amerikano sa kapuluan ay gusto na nilang baguhin ang mother tongue ng mga Pilipino. Maganda ang layunin ng mga dayuhang pagdating sa edukasyon. Ang kamalian lamang ay mas lalong hindi matututo ang mga patutubo kung ang mga importanteng konseptong kanilang itinuturo ay nasa wikang Ingles. Ang wikang Ingles noon ay hindi pa lubos na naiintindihan. Kaya, yun lamang po at maraming salamat. Araw sa inyong lahat, ang aking tatalakayan ngayon ay tungkol sa mensahe at kahulugan ng mga akda noong mga panahon ng Hapones. Pagkapaligiran, pagkasaysayan ng bansang Hapon sa panahon ng panitikan. Ang bansang Hapon ay malaki ang pagnanais na siyang mag-ari sa buong Asya. Lihim siyang pinalakas ng kanyang sandatahang panlakas ang buong dagat, katihan at iba pang himpapawid. Layunin ng bansang Hapon ang maitaboy ang mga bansang kanluran sumasakop sa ibang bansa sa Asya gaya ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipino. Dahil nasa ilalim ng kolonya ng Estados Unidos, kaya't sinakop ng Hapon ang Pilipinas. Ngunit para sa karamihang manunulat ng Pilipino, isang biyaya sa larawang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito. Sumibol ng lubos ang panitikan ng bansa sa panahong ito dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguhid ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga aklat na nasulat sa Ingles. Sinunog din ang mga aklat na nakasulat sa Ingles upang masigurong hindi mababahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nililikha. Ang panitikang Pilipino noong pananakop ng mga Hapones. 1941 to 1945, sinakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. Sa panahong ito, nabalak ang umuunlad ng panitikang Pilipino. Ipinapilit ng mga Hapon ang mga pahayagan. Ang lingguhang liwayway lamang ng mga races ang nagbukas, ngunit nasa ilalim na pangasiwa ng Hapon si Kinichi Ishikawa. Nagkaroon muli ng pagkakataon makapaglathan ng mga kwento at tula sa pahayagang liwayway. Ipinagbawal ang mga pahayagan at magasin gayang Tribune at Free Press sa panahon ito. Ang pagsahin sa mga kwento, tula at iba pa ay ang buhay na lawigan. Tumpak tawaging panahon ng pamumulaklak ng panitikang Tagalog ang tinutukoy na panahon ng Hapon. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa ay ng panitikan ang tinaguriang gintong panahon sa panitikang Pilipino dahil higit na malaya ang panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Sa panahon din ito, kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan ni Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza Matute dahil sa mga makindal na makafeministang maikling kwento. Tatlong uri ng tula ang lumaganap sa panahong ito. Haiku, isang tulang may malayang taludturan na kinagiliwan ng mga Hapones. Binubuo ng 17 patig na nahati sa 3 taludtod.
Maikli lamang ngunit hindi nagtataglay ng masaklaw at matalinhagang kahulugan. Halimbawa ng haiku, kung maghahanap, kaibigang kausap, dapat ay tapat. Dapat bayarin utang sa kaibigan. Huwag kalimutan. Tanaga. Tulad ng haiku, ito ay maikli, lamang ngunit may sukat at tugma. Ang bawat taluntot nito ay may 7 patni. Nagtataglay din ng mga matalinhagang kahulugan. Halimbawa ng tanaga. Tag-init. Alipatong lumapag sa lupa, nakabita. Sa kahoy, nalugayo. Sa puso, naglalagablang. 1, 2, 3, go. Payag at simple at walang sukat at tugma. May 4 na taluntot sa isang saknong. Magtanim ay hibiro, maghapong nakayoko. Di rin makaupo ay isang halimbawa ng karaniwang anyo ng tula. Ang dulang Tagalog ay nagtatangkang bumangon upang magbigay ng kaunting aliw sa mga mamamayan. Nangangailangan sila ng paglilibang upang malimutan ang mga pangamba, pag-aalala at iba't ibang emosyong sumasalib sa kanilang katauhan. Halimbawa ng tula noong panahon ng Hapones. Karaniwang isinasagawa sa Metropolitan Theater. Pinapakita sa mga teatro ay mga stage show. Ginagawang libangan ng mga tao. Karaniwang kasuotan ng mga lalaki ay barong Tagalog at sa mga babae ay balintawak. Go. Mga maikling kata sa panahon ng Hapones. Ipinalimbag ang aklat na 25 pinakamahusay na katang Pilipino may katangian katulad ng mga sumusunod. Ang mga paksa ay matimpi. Ang mga pangyayari madula ngunit di maligon. Ang mga kwento ay walang balangkas. Ang mga paksa ay iba-iba yaong nauukot sa karaniwang karanasan at bahay ng mga tao. Ang mga paraang ginamit ay iba-iba. Ang pagkakaroon ng mga malawak na paningin ng mga manunulat ay bakas sa kanilang mga sinusulat. Ang mga pangungusap na gamit ay payak, isang bagay na nakapagpapaganda sa mga ito. Dahil sa kapitaran ng mga paksay ng mga manunulat, ay hindi na may suwalat ng matapat at malaya ang kanilang mga iniisip at dinaramdam na bunga ng karanasan ng mga tao ng mga panahong iyon. Ang panitikang Pilipino sa wikang Ingles ng panahong ito. Kumbaga, sa langit naging makulimlim ang panitikang Pilipino sa wikang Ingles noong panahon ng Hapon. Mga manunulat: Salvador Lopez, Francisco Icasiano, Federico Manghas, Manuel Aguila, Carlos P. Romulo at Carlos Bulusan. At yun lamang po at maraming salamat.